Magandang gabi sa lahat naming laging nakikinig at laging nanonood sa lahat ng aking mga pinapalabas ng mga visual arts or BIP, very important presentation, na kung saan ay nire-reveal natin ang mga secret o technique para patunayan lang po lang natin na hindi ito magic at patunayan natin na hindi rin ako magikero dahil wala ngang magician na pupunta sa langit. At ang magic ay hindi galing sa Diyos. Bagamat na si Biblia na may mga magician. Pero mga magician yun yung mga taong lumabag at gumagawa ng hindi tama at nakikipagsangguni sa mga masamang espiritu o sa ibang Diyos-Diyosan. Pero tayo, ang puso natin ay sabihin ng sikreto at the same time ay ipaliwanag ng mabuti na ito ay isa lamang illustration or gusto kong i-demonstrate ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga object lesson. So, ang ipapalabas natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, yung tinatawag natin na equal with God, pantay sa harapan ng Diyos. Meron po tayong dalawang card. Sabi na, isa lang to, pero sa totoo lang, papansinin po natin, ito ay iisang card. Ayan, lapit po natin. Ayan. Pero sa totoo lang, ito po ay dalawa. Ayan. So, ibig sabihin, papansinin po natin, merong malaki at merong maliit. At tatanungin ko po kayo, saan po ang malaki? Siyempre, sasabihin nyo, ang malaki, ito. Itong ginagalaw ko. Ito. Ito yung malaki. Di ba? Pero papansinin po natin, ang sabi ng Diyos, ang nagmamataas ay ibinababa at ang binababa ay ito ay tinataas. O kung basta tao naman, ang may mga tao na iba-iba ang pananaw. May iba-iba ang kanilang trato. Sabi niya, mas magaling ako, mas mabait ako, mas matalino ako, mas mayaman ako. At higit sa lahat, kilalang kilala ko. So, ibig sabihin, malaki siya, nagmamalaki siya, nagmamayabang siya. Ibig sabihin, minsan, inaalimura niya o nilalapastangan, nilalait, ang mga maliliit. Ito namang maliit, sabi mo siya, wala akong pera, mahirap lang ako, at ako ay walang pinag-aralan, ako ay hindi marunong, ako ay isang taong walang kakayahan. Pero alam mo kaibigan, ang sabi ng Diyos, ang nagmamataas, binabagsak. Pero kung ikay nagmamataas at lalo kang nakakalimot sa Diyos, ikaw na nagmamataas ay pwede kang paalalahanan at pwede kang paluin ng Diyos o pwedeng tanggalin ang iyong pagiging kilalang nagmamalaki. Ito naman nagpapakumbaba, ito namang maliit ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad at habag sa Diyos. Kaya ang nagmamaliit at ang maliit ay nagtitiwala sa Diyos at ginawang partner ang Diyos, nagtrabaho ng mabuti, naging tapat at binibigay sa Diyos ang dapat ibigay at tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong, sumusuporta sa iglesia ng Diyos o sa mga manggagawa at sa mga kapatiran. Aba, itong maliit na to ay magiging malaki. At ang malaki magiging maliit. Panoorin ninyo. Ito yung malaki, ito ang maliit. Ngayon, tignan nyo mabuti. Isa, dalawa, tatlo. Ang maliit, magiging malaki. Ang malaki ay magiging maliit. Ganyan natin, usog lang natin. Ito yung maliit, ito yung malaki. Ulitin natin ha. Ito ha. Ito yung malaki, ito yung maliit. Lumapit sa Diyos, pero anong nangyari? Ayan. Kunin natin itong malaki, kunin natin itong maliit. Pero ang maliit, naging malaki. At ang maliit, at ang malaki ay naging maliit. Tignan niyo pong mabuti. Ayan. Di ba? So, ulitin natin. Ang maliit ay pwedeng malaki, at ang malaki pwedeng maging maliit. Ayan. Ayan na. Ibig sabihin, sa paningin ng tao ay hindi pantay-pantay. Pero sa totoo lang, sa paningin ng Diyos, tayong lahat ay pantay. Walang mataas, walang maliit, walang mababa, at walang malaki. Pantay tayo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay pantay sa harapan niya
at lahat tayo ay hatulan, mayaman ka man o mahirap, lahat tayo sa paningin ng Diyos ay makasalanan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang sabi ng Diyos, lahat ng nagmamalaki at lahat ng papakumbaba, lahat tayo ay mahal ng Diyos, kaya lahat tayo ay may pagmamahal ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, tayong lahat, pag lumapit sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Kaya kaibigan, kung ikay nagmamalaki, huwag mong hayaan na ikay mong mataas, dahil sabi nga, pride goeth destruction. Pero ang humble ay ililip up ng Diyos. Kaya kaibigan, naway nakapagbigay muli ng aral sa atin, nakapagbigay ng aral muli sa iyo, na may paalala, kung ikay mahirap, pinagpala ng Diyos, lalo kang pagpapalain ng Diyos, kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, at ikaw ay gumagawa ng mabuti, at ikaw ay naglilingkod sa Diyos, at ikaw ay lalong na nagiging tapat sa Diyos, at kung nagkukulang ka man, nagkakamali ka man, ikaw ay laging lumalapit sa Diyos at nagpapalinis, at ikaw ay lalong pagpapalain ng Diyos. At kung ikaw naman ay binabagsak ng Diyos, ibig sabihin ay muli ka manumbalik sa Diyos. Okay? So maraming salamat kaibigan, naway nakapagbigay sa iyo ng aral si Brother Arnel Cantoria bilang isang Mr. Kentry, isang evangelist missionary. Ngayon, siyempre alam ko na inaasahan ninyo, ano bang sikreto, Brother Arnel? Dahil sabi mo nga, bawat ipapalabas mo, i-reveal mo. Ito po yan ang sikreto. Kung tutusin, papansin po natin, ito po ay talagang pantay. Yan, pantay po yan talaga. Yan. No? Pantay po talaga yan. Pero, kung tutusin po, ang tingin kasi ng tao ay dito sa gilid. Kaya ang tingin niya ay malaki. Ang iba naman dito tumingin, maliit. Ayan. Pero sa totoo lang, parehas lang yan. Parehas lang kalaki yan. Ang sabi niya, illusion. No? Namalikmata lang. Pero sa totoo lang, parehas lang yung pantay. Kaso nga lang, unang tingin, yung isa malaki, isa maliit kasi, ang unang tingin kagad dito, malaki. Dito. Ang isa naman tumingin kagad dito. Kaya ang nagsasabi ng iba, ito ang malaki, ito ang maliit. Pero sa totoo lang, parehas lang po ang sukat niyan. Ayan. Okay? So, nawa ay isang paalala po, naway nakapagbigay muli ng isang aral at paalala, at naway nalaman po ninyo ang sikreto na ating po sinasabing equal with God. Maraming salamat. Magandang gabi. God bless you. At muli at mamaya, iba naman ang ipapalabas ni Brother Arnel Cantoria. Huwag kayong lilipat ng ibang channel na YouTube ko, Mr. Kentry. God bless. Bye-bye. Okay?